Hangad ng taong bayan ang malinis at matiwasay na halalan. At upang makamit ito, kakailanganin ang kooperasyon ng bawat tao. Nakasaad sa ating batas ang mga do's and don'ts tuwing eleksyon at ito ang magsisilbing gabay nating lahat upang maging maayos ang eleksyon. Samahan niyo akong alamin ang mga prohibited acts during elections dito sa Batas et al. Sa Newswatch Plus. Magandang araw sa lahat. Ako si Attorney Al Agra, ang law teacher ng bayan. Ating iisa-isahin ang mga bawal na gawain tuwing eleksyon at sisimulan natin sa usapang firearms. Ano ang nakasaad sa batas natin pagdating sa pagdala ng baril sa labas ng bahay sa panahon ng eleksyon? Ang pagdala ng firearms at anumang deadly weapon sa labas ng inyong pribadong bahay o building or apartment ay pinagbabawal sa ilalim ng ating batas. Kahit pa ikaw ay merong permit to carry or lisensya para sa iyong firearm, ito ay suspindido sa panahon ng election period at ito ay nag-umpisa na noong January 12, 2025. Bawal na magdala sa labas ng bahay ng firearms or anumang deadly weapon. Kahit meron ka pang permit, kahit meron ka pang lisensya, bawal nang maglabas ng baril o anumang firearm. Kung gusto mong maglabas ng firearm sa labas ng iyong bahay, kailangan ikaw ay kumuha ng permiso galing sa ating Commission on Election. Kailangan ka mag-apply. Gagawaran ka ng COMELEC ng tinatawag nating Certificate of Authority. Marami mga uri o antas ng Certificate of Authority. Halimbawa, ikaw ay membro ng militar, ikaw ay pulis, kailangan ka mag-apply. Ang mga kandidato, kailangan din mag-apply. Hindi automatic na pag ikaw ay kandidato, pwede ka magdala ng baril. Kahit ikaw pa ay isang public official, kailangan ka mag-apply ng permit mula sa COMELEC. Iilan lang ang mga public official na hindi na kailangan mag-apply at pwede sila magdala ng kanilang baril. Ito ay halimbawa ang ating presidente at vice president. Kung ikaw ay maglalabas, magdadala ng baril sa labas ng bahay mo at ikaw ay walang pahintulot galing sa COMELEC, ito ay tinuturing na isang election offense. Ano ang sinasabi ng batas pagdating sa pag-inom ng alak sa araw ng halalan? Ito ang tinatawag nating liquor ban. Itong ban na ito, saklaw ang pag-inom at pagbenta ng alak sa araw ng halalan, May 12 and a day before election. Ang pahihintulutan lang ng ating COMELEC para magbenta ng alak ay ang mga hotel at kailangan silang kumuha ng permiso galing sa Commission on Election. Muli, ang liquor ban, May 11 at May 12. Maaari bang mag-hire ng bodyguards na magbabantay sa mga kandidato? Sa umpisa ng election period at ito ay nag-umpisa na ng January 12, bawal na po magkaroon ng bodyguard ang ating mga kandidato kung walang pahintulot galing sa Commission on Election. Kailangan ang mga kandidato ay kailangan mag-apply. Kailangan nilang patunayan sa Commission on Election na merong risk or merong threat sa kanilang buhay. Ang election offense na ito ay pagbabawal lamang sa mga kandidato. Kaya't para sa mga pribadong individual, sa mga halimbawa may-ari ng korporasyon, hindi kayo saklaw ng pagbabawal sa usapin ng bodyguards. Nag-umpisa na po ang ban sa usapin ng bodyguards. Kailangan na pong kumuha ng permit mula sa COMELEC para sa ating mga kandidato dahil ang election period ay nag-umpisa na ng January 12. Ano ang strike force? Pinahihintulutan bang magbuo ng strike force sa panahon ng halalan? Ang isang strike force ay isang organisadong grupo na tumutugon at umaatake depende sa sitwasyon. Ayon sa ating Omnibus Election Code, bawal na magbuo ng tinatawag nating mga strike force sa panahon ng election period. Kaya ngayon po, dahil nasa loob na tayo ng election period na nagmula noong January 12, bawal na magbuo ng strike force. Kung nakapagbuo na kayo ng strike force bago ng pagbabawal na ito, kailangan niyong isubmit sa Commission on Election ang listahan ng membro
ng inyong strike force. Pinag-uusapan natin ang mga bawal na gawain tuwing eleksyon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ay vote buying. Ano ang batas na nilalabag ng isang kandidato kapag nagbibigay siya ng pera para sa isang botante? Una, wala pang vote buying before the campaign period. Dahil nakakaroon lamang ng vote buying kung meron na tayong mga kandidato. Sa ilalim ng automated election law, nagiging kandidato lamang ang mga nag-file ng Certificate of Candidacy or mga aspirante sa unang araw ng campaign period. Kailan nga ba ang unang araw ng campaign period? Para sa ating mga senador at party list, ito po ay sa February 11. Para naman po sa ating mga district representatives, tumatakbo sa Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at para sa tatakbo sa Lalawigan, Lungsod at Bayan, mag-uumpisa ang campaign period sa March 28. Kaya sino ba ang pwedeng bumili ng boto para masaklaw sa pagbabawal na to? Kahit sino. Kahit botante ka, ikaw ay kandidato, kinatawan ka ng isang party list organization, kahit sino ay pwedeng lumabag at mag-commit ng tinatawag ng vote buying. Pero kailangan maliwanag kung anong layunin ng pagbili ng boto. Tatlo ang pwedeng layunin. Iboto mo ako, wag mo siyang iboto, o wag kang boboto. Kaya't muli, nangyayari lamang ang vote buying sa usapin sa panahon ng campaign period. Ano ang ginagamit pambili ng boto? Siyempre, pwedeng pera, pwedeng pautang, pwedeng negosyo, pwedeng prangkisa, pwedeng lisensya, or babayaran kong utang mo sa ibang tao, yan ay pwedeng ituring na vote buying. Nagiging vote buying din kahit hindi tinanggap ng botante ang pera. The fact that you offered, kahit hindi tinanggap, yan ay matuturing na vote buying. At pwede kang makulong kung ikaw ay bibili ng boto. Ano ang kaparusahan kapag nahuling nag-alok ang isang botante na iboboto niya ang kandidato kapalit ng ayuda? Ang tawag natin sa pagbabawal na to sa ilalim ng Omnibus Election Code, ito ay tinatawag na vote selling. Kung binebenta mo ang iyong boto at kahit hindi binili ang iyong binebenta, nag-offer ka lang, nag-solicit ka lang kahit wala kang natanggap, ikaw ay pwedeng parusahan sa usapin ng vote selling. Ang vote selling ay may tatlong kadahilanan. Una, para iboto mo ang isang tao, para hindi mo iboto ang isang kandidato, or para hindi bumoto. Kahit sino pwedeng lumabag sa tinatawag nating vote selling. Hindi lang kandidato, hindi lang party list, hindi lang partido politikal, kasama dito ang mga botante. Kaya't lahat ay covered ng pagbabawal sa vote selling at ang magbebenta ng kanilang boto ay pwedeng makulong. Paano kung may pustahang naganap tungkol sa mananalong mayor? Ano ang maaaring mangyari sa mga nakilahok sa pustahan? Ito naman, ang tawag dito sa ilalim ng Omnibus Election Code ay ang vote betting. Bawal makipagpustahan sa resulta ng eleksyon. Bawal makipagpustahan sa anumang kaganapan na may kinalaman sa eleksyon. At sino ang pwedeng managot sa usapin ng vote betting? Kahit sino po ay pwedeng managot. Hindi lang kandidato, hindi lang partido politikal, hindi lang party list organization, kahit sinong botante, kahit sinong citizen ay pwedeng managot. Kaya kailangan po nating respetuhin ang ating eleksyon dahil sagrado ang eleksyon. Bawal ang pustahan. Kaya ano dapat ang ating alalahanin sa usapin ng vote buying, vote selling, at vote betting? Una, nakakaroon lang ng 3 election offenses na ito sa panahon ng kampanya. Wala pa po, before the campaign period, wala pang vote selling, vote buying, vote betting. Pangalawa, ito ay pwedeng gawin, pwedeng ang maging offender ay kahit sino. Kandidato man, incumbent public officer man yan, pribadong tao, o kahit sinong botante. Pangatlo, ano ang konsiderasyon? Ang konsiderasyon ay pera, ang konsiderasyon ay regalo, ang konsiderasyon ay prangkisa, lisensya, or anything of value.
At pang-apat, mahalaga ang layunin. Ang layunin para sa tatlong ito ay para sa ikapapanalo ng isang kandidato, para sa ikakatalo ng isang kandidato, at para wag bumoto ang isang botante. Kaya't pag ginawa ito ng isang tao, ng isang kandidato, pwede siyang, for candidates, pwede siyang ma-disqualify. For voters, pwede siyang makasuhan ng tinatawag nating election offense. Nararapat lamang na maging mapagmasid at matalino ang bawat individual tuwing eleksyon, kaya't ating ipagpapatuloy ang pagsagot sa mga katanungan patungkol sa do's and don'ts tuwing eleksyon. Ano ang maaaring mangyari sa kandidatong nagbigay ng donasyon para sa pag-repair ng isang kapilya? Sa panahon ng campaign period, ang campaign period para sa senador at party list ay mag-uumpisa ng February 11. Ang campaign period naman para sa ating mga district representatives, regional and local government elective officials ay sa March 28 lamang. Sa panahon ng campaign period, ito ay February 11 for senators and party list, and March 28 naman para sa BARM, provincial, city, municipal officials at ating mga kongresista. Ito ay mangyayari sa March 28. Bawal na pong mag-donate ang isang kandidato. Ang pagbabawal po ay para sa kandidato lamang. Bawal na siyang magbigay ng donasyon, whether cash or in kind. Bawal na siya magbigay ng donasyon para sa repair of a road, isang bridge, even simbahan ay bawal na po. Ang pwede na lang po ay kung ito ay customaring ginagawa ng isang kandidato even prior to the campaign period. Pero kung hindi po ito customary or habitually ginagawa ng isang kandidato, ito po ay pinagbabawal. Again, bawal ang pagbigay, cash or in kind. Bawal gumastos ang isang kandidato for repair of bridges, schools, and churches and chapels. Maaari bang ilipat sa ibang departamento ang isang kawani ng pamahalaan sa panahon ng eleksyon? Sa ilalim ng Omnibus Election Code, dalawa ang pinagbabawal. Yung tinatawag nating transfer, permanente kang ililipat sa ibang departamento. Pangalawa, yung tinatawag nating detail, bawal din po ito. Ito temporary na paglipat sa isang departamento. Pinag-uusapan natin dito hindi private corporations. Ang pagbabawal po ay sa ating public offices. Kaya sino po ang mananagot dito ay yung public official na nag-transfer or nag-detail ng isang civil servant including public school teachers. Ang pagbabawal pong ito ay nag-umpisa na. Dahil ang pagbabawal na ito ay during the election period na nag-umpisa noong January 12, 2025. Maaari lamang mag-transfer or mag-detail ang ating mga public officials kung merong pahintulot galing sa Commission on Election. Kung walang pahintulot or permit galing sa COMELEC at ito ay ginawa ng public official, kayo po ay mananagot sa tinatawag nating election offense. Maaari bang suspindihin ng isang lungsod ang isang punong barangay? Sa ilalim ng ating 1991 Local Government Code, sino nga ba ang mga tinatawag nating elected local government officials? Sa usapin ng lalawigan, meron tayong governor, vice governor, at mga board members or bukal. Sa usapin ng lungsod at mga bayan, meron tayong mayor, vice mayor, at mga councilors. Meron din tayo sa barangay. Ito yung punong barangay at mga membro ng sangguniang barangay. Maliwanag sa ating batas na bawal nang suspindihin ang sinumang elective local government official sa tinatawag nating election period na nagsimula na noong January 12. Pwede lamang magsuspinde ng ating mga elected local officials kung merong pahintulot o pagsang-ayon ang ating Commission on Election. Kung ang isang elected official ng ating mga local government units ay sususpindihin dahil sa paglabag ng tinatawag nating Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pwede siyang masuspinde.
ang hindi lamang pwedeng pagsuspinde sa mga elective local government officials ay yung mga tinatawag nating administrative cases na wala namang kinalaman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ilalim ng ating local government code, sino ba ang pwedeng magdisiplina? Ang ating presidente? Para sa mga component cities and municipalities, ang lalawigan? Para sa ating mga barangay, ito naman ang lungsod at ating mga bayan. Sila ang hindi pwedeng mag-suspend during the election period, maliban na lamang kung may pahintulot sa COMELEC or nagpapatupad lamang ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Maraming hindi nakakaalam na napakarami ng bawal sa panahon ng election period, sa panahon ng campaign period at araw ng halalan. Hindi excuse kung ikaw ay kakasuhan na hindi mo to alam. Simple lamang ang buod ng mga pagbabawal na ito. Ang eleksyon sa Pilipinas ay dapat credible, honest, orderly, peaceful, and free. Kaya kung kayo ay mahuhuli, kung kayo ay kakasuhan, at kung kayo ay mapapatunayan ng korte na lumabag sa mga election offenses na ito, kayo ay pwedeng makulong. Kasama sa desisyon ng korte na hindi na kayo papayagan bumoto at hindi na kayo pwedeng tumakbo for any elective office. Para sa ating mga kandidato, bukod sa election offense, pwede pa kayong ma-disqualify. Kaya dapat alamin natin kung ano-ano ang mga election offenses na ito dahil merong consequences o epekto ang paglabag sa kandidato at sa mga botante. Maliban sa mga election offenses na ating natalakay ngayon, ay marami pang ibang bagay na hindi maaaring gawin tuwing eleksyon at iyan ang ating aalamin sa susunod na episode. Ako si Atty. Al Agra, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa Batas et al. Sa Newswatch Plus.